ang Department of Trade and Industry o DTI ay naglabas ng 2025 gabay sa pamimili ng school supplies para sa pagbukas ng klase ngayong June 16. Sa pinakabagong supply price guide na may 195 products sa ilalim ng 12 categories. May naitalang 29 items na mas mababa ang presyo, 17 items naman ang may mas mataas na presyo, at 101 items naman ang nananatili sa kanilang presyo. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, paraan ito upang mabawasan ang pasanin ng mga magulang ng mga estudyante higit lalo sa kanilang mga gastusin sa pang-araw-araw. Samantala nitong kamakailan nag-inspeksyon ang Department of Agriculture o DA at ang Sugar Regulatory Administration o SRA sa Bacolod City. Ang nasabing inspeksyon ay isinagawa sa mismong taniman ng tubo sa lungsod. Kasabay nito, nagsagawa rin ng pesticide spraying operations upang puksain ang pagkalat ng red strip soft-scale insects sa nasabing taniman. Sa iba pang balita, ang Department of Labor and Employment o DOLE ay magsasagawa ng nationwide job fair sa mismong araw ng kalayaan kung saan ipinagdiriwang ang 127th anniversary ng Philippine Independence sa June 12. Ay nagkaroon din ng job fair na ayon sa datos ng Bureau of Local Employment ay mayroong 5,780 applicants ang natanggap on the spot sa loob ng 71 job fair sites na ipinatupad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tiniyak naman ni Department of Education o DepEd Secretary Sonny Angara na patuloy ang kagawaran sa pag-aksyon upang mapanagot ang mga sangkot sa pakikinabang ng pondo ng mga Go Scholars. Ayon sa kalihim, kasalukuyang gumugulong ang Legal Action Team upang maibalik ang mga pondong nailaan sa mga pekeng scholars. Sa kanyang lagi sa DepEd, kanyang napag-alaman na sa lumang sistema, may mga roong nag-a-advance na scholarship grant kahit walang school records ang nakiklaim na scholar. Kaya't babala nito na lahat ng mga responsable sa naturang anomalya ay mananagot. Samantala, inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang trafficker na gumagamit ng crypto sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ang nasabing crypto trafficker ay si alias Maria, na nahuli bunsod ng peking stamp sa kanyang passport. Matapos ang investigasyon, agad namang sumurrender si Maria at inaming may transaksyon ito sa isang empleyado ng BI, kapalit ang $2,000 sa planong pag-alis ng bansa. Ayon naman kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, ang kasong ito ay makabago na gumagamit ng cryptocurrency bilang transaksyon. Hayag niya mas paiigtingin pa ng ahensya ang pagsugpo sa iba't ibang krimen sa bansa. Ilang mga katanungan naman patungkol sa NCAP violations ang sinagot ng MMDA nitong kamakailan lang. Ito ngayon ang ulat ni Princess Castro. Sa pagsagot ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga katanungan ng mga motorista hinggil sa No Contact Apprehension Policy o NCAP violations, binigyang linaw ng ahensya na hindi otomatikong natitiketan ang mga nakita sa CCTV na mga paglabag. Ito ay dahil sa isinasailalim muna sa manual review at validation ng NCAP para masiguro na tama ang pagtiket o paghuli nito bago mag-issue ng notice of violation sa paglabag. Sa katunayan nila, sa 8,586 na naitalang huli sa NCAP, mula nang ipatupad ito ay umabot lamang sa 4,100 ang kumpirmadong huli. Bukod dito ay giniit din ng mga opisyal na sila ay nagpapaira lamang ng disiplina at hindi multa ang layunin ng muling pagpapatupad ng naturang pulisiya. Ayon naman kay MMDA Chairman Romando Ates, bukas at nakikinig ang ahensya sa mga ideya, reklamo at suhestyon mula sa lahat ng sektor at inaaksyonan ito ng MMDA para sa ikabubuti at ikaaayos ng implementasyon ng NCAP.
Sinisiguro rin ng MMDA ang mahigpit na seguridad nito bago isa publiko para hindi magamit sa scam. Nakipag-ugnayan na rin ang ahensya sa LTFRB para sa hiling ng mga TNVS drivers na maglabas ng sticker para sa madaling pagkakakilanlan sa kanilang mga sasakyan. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Makati City inilunsad ang smart firefighting robots para sa agarang pagsugpo ng sakuna. Olympian Prides Yulo at Obiena muling nakapag-uwi ng medalya sa Asian Championships. K-pop girl group Twice balik Pilipinas para sa kanilang This Is 4 World Tour sa October. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4.